At syempre, speaking of risk, no, mga titos and titas, eto, ano nga ba yung mga risk involved when trading itong futures? Okay po, so importante. So tapos na tayo sa mindset, ha? Ready na po kayo. Dapat naintindihan nyo na yung mindset. So ito naman, risk management, no? Kailangan maintindihan natin, ano ba yung mga kasamang risk dito? No? Bago tayo sumabak. Loss of capital or principal, so pwede talagang kainin yung pera ninyo. Kaya casino to. No? So hindi ka pwedeng antayin ko na lang, baka bumalik naman. Pwedeng pagbalik, wala na yung capital mo eh. Na-liquidate ka na. Di ba? Addiction. Nakakatakot talaga. Nakaka-addict po talaga to. No? So just like in the physical casino, no? Kasi nga po ito is, we consider this as a game eh. Nakaka-addict talaga na makikita mo, kumikita ka ng malaki, di ba? Tapos pagka natatalo ka, gusto mong bawian, no? Kasi parang, babawi ako. Diba? So, maa-addict kayo dito talaga. Nakaka-addict po talaga tong futures casino, no, mga titos and titas. So, yan yung mga risk, no, na pwede mangyari. Loss of capital, pwede kayong maging addict sa pagkakasino, no. Kaya napaka-importante po dito ng discipline, no, mga titos and titas. Kailangan magse-set kayo, kailangan disiplinahin niyo yung sarili niyo, no. Pwede naman kasing you can set your discipline by yun nga, finding the right setup. Mamaya tuturo natin. Pag walang setup, walang trade. Pwede rin kayong mag-set ng pagka ganitong oras lang ako magte-trade. Kasi nga 24/7 eh. So may discipline ka. Let's say 9:30 lang ako o gabi lang ako magte-trade. 8 p.m. onwards lang ako magte-trade. 8 p.m. to 12 lang or to 2 o'clock. Pwede 'yun. Diba? Beyond that, wala, hindi ako magte-trade. So kailangan po meron kayong discipline kasi ma-addict po talaga kayo dito. And another risk, no, yung Superman syndrome na tinatawag. No. Dito po napakaraming natitisod, napakaraming nauubos dahil kagaya po sa casino, pagka nananalo kayo, no, gusto nyo pang tumaya ng tumaya, feeling mo hindi na ako matatalo. Feeling mo ang galing-galing mo na, no, para kang si Superman. Kaya mo lahat, kaya mong buhatin lahat, tapos makaka-encounter ka ng kryptonite, di ba? Bigla kang mauupos para kang manghihina. No? Kasi ganun po yung market eh, no? Feeling mo, galing mo, kaya mong talunin yung market, tapos isang maling trade, ubos, wipe out ka. Diba? So again, discipline. Diba? So by finding the right setup or just setting a time frame kung kailan ka magte-trade, pag wala na dun, kahit puro panalo ka, tigil ka na muna. Diba po? So, para maiwasan yung Superman syndrome. So, ito pong mga risk na to, pag nakikita nyo na to, na-addict na kayo, parang feeling ko Superman ako, diba? It's time to get out of the casino. Pag nakikita nyo na po yan. Labas po muna kayo, pabayaan nyo muna yung ibang mga trades, huwag nyo nasakyan yung ibang mga trades, and reassess. No? Pwedeng isang araw hindi ka muna magte-trade. Tapos balik ka ulit. Diba? Pag ready ka na. So, lagi pong ganon ha. So, wag po kayong bababad dun sa loob ng casino. Pag nafe-feel mo na, medyo addict na ako, medyo feeling ko ako na si Superman. Teka muna. Step out. No? Stop trading. Break your habit. Break what you're usually doing sa loob ng casino. And then, when you are ready, go back again. Paano po kayo makakapag-ready ulit? Start with the mindset. Diba? Basahin nyo po ulit yung mindset na tinuturo natin. Start with the mindset and then pasok po ulit. So those are the risk involved sa futures casino.